Welcome naman sa another YouTube channel natin, guys. Yan, si ano yan, mga ka-acid. Si Orlinoy. Wala, na-miss ko lang yung ano niya, yung ano niya, pauna niya. Na-miss ko lang. Shoutout sa inyo lahat, mga ka-acid. Andito naman si Cardo Talisay. Yan naman yung opening ako. Yan yung sa akin. Medyo talagang naangit-ngiti na tayo. At dahil maganda yung pakiramdam natin araw-araw. Salamat tayo kay Lord. Siya lang talaga yung nagbibigay ng ano sa atin, yung kaginhawaan, mga ka-acid. So ano ba yung topic natin ngayon, mga ka-acid? Ang topic natin ngayon ay sa mga sintomas ko pa, mga dati kong sintomas na sobrang dami talaga na kailangan ko pang ikwento sa inyo at i-share. Kasi hindi ko lang alam kung naging sintomas nyo rin to o ano. I-share ko na rin para gusto ko lahat i-share ko eh. Hindi tayo pwede magsinungaling dito sa acid reflux. Talagang gusto ko lahat sinishare ko yung mga nangyayari sa akin na mga sintomas. Bago ang lahat, shoutout muna tayo kay Boss Jonal Centino Andrade from Lunoy, Kanga, Leyte. Shoutout sa iyo, boss. Ang ano niya, Baby Joy. Ay, Baby Jane yata. Dun sa YouTube. Sa YouTube, yun ang papashoutout siya sa atin, mga ka-acid. So, kaya gusto ko sana yung mga magkita kami ni Orlinoy. Baka sakali makapunta tayo na Manila, magkita kami. Sana nga, matuloy din na magkita kami ni Orlinoy. So, ito mga ka-acid, ito yung mga naramdaman ko pa na hindi ko pa na-share, hindi ko pa na-ikwento sa mga ibang ibang sintomas ko. Yung mga ka-acid, yung dito sa ulo, dito, masakit yan. Para may puputok na ugat. Maliban dito yan sinasabi ko. Dito yan, palipat-lipat yan. Palipat-lipat dito masakit yan. Para may ugat na puputok yan. Kaya manatatakot ka dun kasi akala mo high blood ka na o malala na yung sakit mo. Makakabahan ka talaga dun. Huwag kayo magpanic dyan, mga ka-acid. Natural lang pag may acid reflux ka. Ako nga talagang kala ko mawala na ako sa mundo eh. Kasi kala ko puputok na dito. Kala ko sobrang nervyos pa ako dun sa sinabi ng doktor na high blood daw ako. Tapos pa, mga ka-acid, alam mo yung pag nagigising ako ng gabi, tulad ng sinasabi ko dati na lagi akong gumigising alauna, alas 3, alas 5. Gumigising ako, pakiramdam ko yung puso ko nun. Pero kasi may pitik-pitik, maliban pa rito sa tiyan, marami may pitik-pitik yan sa lahat ng katawan mo. May pipitik dito, may pipitik dito. Dito sa banda dito, may pipitik yan. Kala mo, sasabay yan sa puso, minsan sasabay. Minsan dito sa ulo, pipitik-pitik kaya gumaganon-ganon yung pakiramdam mo. Pipitik siya parang gumaganon. Gumaganon-ganon ka yan, laging gumaganon. Yung pitik na yan, lagi ko nararamdaman dati yan, talagang halos 24/7 yan. Kaya huwag kayo matakot dyan. Huwag kayo matakot. Natural lang yun kung may acid reflux ka. Tapos yung alam mo yung mga acid, yung sa puwet na tayo. Alam mo pagka maliban sa pagkatapos kumain o kahit na para siyang babibrate. Mga ganun, para siyang nagbabibrate ng ganun. Parang ang kinukuryente. Tapos biglang parang may papasok na hangin sa puwet mo, parang ganun. Yun ang pakiramdam ko, parang may pumapasok na hangin. Hindi siya lumalabas, papasok. Ganun ang naramdaman ko dyan. Pero pinapabayaan ko lang yun. Dati talagang wala eh. Yun talaga yung mga sintomas eh. Walang alam mga ka-acid kung naramdaman yun. Ako, naramdaman ko kasi yun eh. Kaya kinikwento ko lang, sinishare ko lang din. Tapos yung alam mo yung pag natutulog ka na ng gabi, yung pagka-idlip mo ng mga alas 8, alas 9,
Parang ginaganon ako mga ka-acid yung parang tinutulak ka ng dahan-dahan. Parang tinatabi ka ng ganyan tapos ginaganon ka. Dahan-dahan yun. Pero pinababayaan mo lang yun. Huwag mong pansinin yung mga ganun. Tinutulak ka nun. Sabi ko, grabe naman itong acid reflux ito. Daming mga sintomas ito. Kaya doon ka magpapanik eh. Kasi, siyempre, daming sintomas. Doon ka na magkakaroon ng anxiety dahil yung kakaroon ka ng nervyos. Siyempre, sa dami ng sintomas mo na, na manginginig yung katawan mo, yan na yung anxiety. Manginginig ka na, kakabahan ka na, lalakas yung tibok ng puso mo, lalong papaltipate ka, yun na yun. Kaya huwag mong pansinin yun mga ka-acid. Tapos yung ano pa, yung minsan yung dati yung malakas talaga yung acid reflux, talagang lahat na yata ng herbal pinag-iinom ko na rin eh. Serpentina, ininom ko yan. Serpentina, ang pait nun. Ininom ko na rin yun, serpentina. Mano ko ng tasa, tatlong lang dahon. Pag inom ko, sabi, ano ba itong pakiramdam na ito? Biglang umangat to. Gumanon. Yung ulo ko biglang umangat. Putz, ano na naman kaya itong pakiramdam na to? Sabi yung gano'n. Kaya yun, siyempre, ninervyosing ka nun. Pabayaan mo yun. Kasi ito parang lumutang na ng gano'n. Umangat yan. Parang inangat mga ka-acid yung ginanon yung ulo mo. Ganun ka sa aero, parang ganun. Ayun, pakiramdam ko nun. Tapos, ganito ko sa mga nagka-acid reflux din kasi nakipagpintuhan din ako sa nagka-acid reflux. Naramdaman daw nila yun. Marami rin silang mga naramdaman na hindi ko naman naramdaman din. Tulad daw yung may mga, para daw may mga ano rito. Hindi ko naramdaman yung, para daw may mga buhangin dito. Hindi ko naramdaman yun. Yan ang kwininto sa akin sa nagkaroon ng acid reflux. Kwininto sa akin yun, parang daw may buhangin dito. Pero yung masakit dito yun sa lalamunan, tsaka yung parang may ubo ka. Talagang masakit na masakit yan. Yan talagang sobrang sakit na hindi ko maano. Tapos, pagka nagkaroon ka na pa ng plema, lalong masakit. Doble-doble yung ano mo. Ayun mga ka-acid. Tapos yung laway na umakyat dito sa lalamunan. Ayun, maasim. Ayun, napakahirap na mga ka-acid. Talagang mapait dito yung sa dila oh. Dito ang pait. Parang sunog na yung ano mo. Sunog na yung dila mo, ganun. Kahit mag-toothbrush ka niyan, hindi pa rin na ano yun. Pero nawawala din naman yun lahat. Lahat ng sintomas na yun, wala na talaga mga ka-acid. Yun mga ka-acid, siguro sa next vlog ko yung yung sa anxiety. Kung paano nyo, ano yun yung anxiety nyo natin. Paano nyo siya mapagtagumpayan. Ayan mga ka-acid. Sa mga bago pa lang sa may acid reflux, relax lang kayo. Lagi kayong relax. Huwag kayong matakot, magpalakas lang kayo ng katawan. Palakasin yung immune system nyo. Yun lang masasabi ko dyan. Hindi, yun lang naman ginawa ko. Sa mga vitamins na yan, marami na rin akong ininom yan eh. Mahirap inom ka lang inom ng vitamins. Maano yung katawan mo, masasanay ba? Dapat yung natural na pagkain lang. Yun lang masasabi ko dyan. Natural na pagkain. Kasi kaya nga tayo binigyan ng natural na pagkain para yun ang kainin natin. Siguro, kung talagang magba-vitamins kayo, talagang hinang-hina, talagang wala nang lakas. Pero ako talagang, hindi naman ako talaga nag-vitamins, pero mahina din talaga ako dati. Pero lumakas naman ako. Yung lakas ko, bumalik na talaga, sumubra pa nga eh. Mga ka-acid. Kaya, huwag kayong kabahan mga ka-acid. Kasi galing din ako dyan. So, hanggang dito na lang mga ka-acid. Mag-ingat kayo lagi. And God bless. Cardo Talisay.